Tada kita sa programang Baretang Simbahan Plus sa giraray pagiriban nindo katiwalang Ray Sibiliano para po sa pagpapadagos kan sa tuyang mga bareta. Ipig celebrar kan Diocese of Legazpi ang kapistahan kan Santo Niño kang Enero 18 kung sa inagsagibo ni man lain o nagsagibo an man lain-lain na parokya nin mga banal na misa as in devotional activities bilang pagtataong honra sa aking si Jesus. Minarkahan ng mga parokya ang kapistahan sa paagi kan mga liturgical celebration na nagtaong duon sa pagtubod kaugmahan na sinrarom kan debosyon sa Santo Niño. Saro sa mga tampok na aktibidad ang isinagibong sinulog dance sa St. Gregory the Great Parish na ginibo sa patio kan simbahan matapos ang misa. Dinarakan mga parokyano sa indang mga imahen kan Santo Niño asin nakisumaro kaiba ang mga aki asin na bilog na namamanwaan sa baile bilang pagpapahayag kan pasasalamat asin pagtubod. Ang kapistahan kan Santo Niño ang saro sa mga religious activities kan Pilipinas na padagos na pigbiboronyo gaan mga namamanwaan sa pamibi, kaugmahan asin debosyon sa aking si Jesus. Mientras tanto, sa probinsya kan Catanduanes sa ibong kan makusog na pag-uran asin pagbaha dulot kan Tropical Storm Ada asin mantang nasa signal number 2 ang probinsya kan Catanduanes idinagos kan Holy Innocents Parish kan Diocese of Verac kasuugmaan sa indang tradisyonal na sinulog prayer dance bilang debosyon sa Santo Niño. Daing nagpadaog sa takot ang mga parokyano asin buminayli sa tahaw kan raot nin panahon, patunay kan sa indang matibay na pagtubod sa banal na aking si Jesus asin ang pagiging masarig kan mga katandunganon. Ipinahiling sa nasabing aktibidad ang hararom na debosyon asin pagkakasararo kan mga namamanwaan na sa ibong kan hagyat kan kapalibutan ang padagos na nagsasarig sa pagtubod bilang sandigan kan kusog asin paglaom. Detalyes kan mga bareta sa luwas kang rehiyon nagtiripon ang mga Benedictine monk asin mga paratubod para sa selebrasyon kan ikasanggatos na taong anibersaryo kan pagkakamukna kan Abbey Church sa Metro Manila. Ang banal na misa nagmarka sa sarong siglo poon ka na namukna ni 1926 ang neo-Gothic na simbahan sa kahalabaan kan Mindiola. Sigon kay Abot Austin Cadiz, pamayo kan Benedictine community nagserbi ang Abbey Church bilang istara nin pamibi asin katoninongan. Naging burabod man subuot nin kusog asin paglaom para sa kadakol na henerasyon na nagpasiring digdita nganing hanapon ng Diyos asin magpahingalo sa iyang presensya. Pigsadulman niya ang mga monghe na ipagpadagos ang pagbubukas kan simbahan bilang sarong lugar nin pamibi asing kanlungan kan gabos. Ipinagkatiwala man ni Cadiz ang futuro kan Abbey Church sa mapagpadaba asin mapagpangatama na Dios. Siring man ipigpangadji ang paggiya kan mahal na berhen kan Montserrat para sa padagos na misyon kan simbahan. Ang selebrasyon na naging makasaysayan ninhulita ini ang enot na misa sa Abbey Church na pinanginotan ni President Ignacy Posas kan Subiaco Casinis Congregation. Sa iyang humiliya, tinaawan doon ni Fosas na ana simbahang Kristiyano ang may praktikal asin simbolikong importansya. Sa praktikal na aspeto, ang simbahan subuot ang nagtitipon sa namamanwaan tanganing isilbrar ang liturhiya, mamibi, magdangog sa banal na kasuratan, asin ako ng tataramon kan Diyos. Sa simbolikong diwa, pigpapagirumdum kaini ang mga paratubod na si Jesucristo sana ang pundasyon kan buhay kan mga alagad. Dugang pa ni Fosas na ang mga Kristiyano ang parte kan halabang lado kan mga alagad, bako ang enot asin bako man ang huri. Kaya dapat magpasalamat sa mga nainot na henerasyon na nagpapatibay kan pagtubod. Ipigtugdok ang Abbey Church kang mga Benedictine monk na Castilla kang uminabot sa Pilipinas kang huring parte kang ika-19th century asin nagmukna ni na San Beda College kang 1901. Dinisenyo sa neo-Gothic na estilo kan Swedish architect na si George Asp, makapirang beses na isinairarom sa pagpapakarahay ang simbahan
alagad mantinidong importanteng sentro nin pagsamba. Sigun sa monghe ang sentenaryo, ang patunay na padagos na papel kan Abbey Church bilang lugar nin pamibi asin pakikisumaro kan mga henerasyon kan mga paratubod. Sa iba pang detalyes, ni mga bareta inihayag ni Antipolo Bishop Ruperto Santos na sarong importanteng pagkakataon asin kabtang nin pagtubod ang taon nin jubileo kan diocese sa selebrasyon kan ika-400 na taon nin pag-abot asin ika-100 na taong anibersaryo kang canonical coronation ni Nuestra Señora de la Paz y Buenviaje. Sigun sa obispo, ang mga selebrasyon ang patunay sa dakilang habag asin pagkamuot kan Diyos sa mga paratubod sa paagi kan makaina na pangangataman kan mahal na berhen. Tinawan doon kan obispo na sa laog kanapat na siglo ang debosyon sa mahal na ina ang padagos na naging sandigan kan pagtubod kan mga namamanwaan bako sa nasa Rizal kundi maging sa bilog na nasyon asin mga dayuhan. Sinabi kan obispo na mantinidong sentro kan pamibi asin paglaom ang mga mahal na berhen kan Antipolo urog na sa mga migrante asin mga Pilipinong naghahanap buhay sa ibong na dagat na harayo sa pamilya siringman sa mga may kamatean na naghahagad ning karahayan. Dugang pa ni Bishop Santos sa laog ning 100 na taon poon kan makoronahan ng imahe kan mahal na ina. Binisto ang reyna asin ina bako sana sa Antipolo kundi kan gabos na mga tao na naghahagad nin pagiya sa saindang pagbaklay sa buhay. Ipinaliwanag man kan obispo ang tema kan Jubilee Year na pagbabaklay, pag-aakay, pag-aalay na sigun sa iya ang ladawan ni na kasaysayan asin misyon kan debosyon sa mahal na ina. Ipigladawan kan obispo na ang pagtubod ang sarong pagbabaklay kung sa inpadagos na pigigiyahan asin inaakay ni Maria ang sa iyang mga aki pasiring sa dalan ni Heso Kristo. Katakod kay ni magkakaigwan nin mahiwasang programa ang diocese para sa bilog na taon nin selebrasyon kan may katuyuhan na mas pang mapararom ang pagtubod kan mga deboto asin maipahiling ang importansya kan debosyon. Pigserto ni Bishop Santos na kasabay kan pagpapahigot sa pagtubod ang pagpapakusugman kan diocese sa mga aktibidad pansyosodad pasiring sa sarong misyon. Hagad ni Bishop Santos sa mga paratubod na makibaklay asin gibuhong makabuluhan ang selebrasyon kan taon nin jubileo kan diocese kasabay kan pangadji na liwat akayon kan mahal na ina pasiring sa katuninongan, marhay na pagbabaklay, asin mas hararom na pagtubod. Ipigherasman kan obispo na bibisitahon kan pilgrim image kan berhen kan Antipolo ang manlain-lain na diocese sa Pilipinas asin maging sa ibong na dagat. Obeheto kaini na mapalako pa ang pagtubod kay Nuestra Señora de la Paz y Buenviaje. Basado sa kasaysayan kan 1578, uminabot ang mga Fransiskano bilang enot na misyonaryong nagsagibo kan ebanghelisasyon sa probinsya kan Rizal. Kan 1626, duminaong sa nasyon ang galyon El Amirante hali sa Acapulco, Mexico, bit-bit ang imahe kan berhen kan Antipolo. Taong 1633, kan ipigkatiwala ang imahe sa mga Jesuita sa San Ignacio Church sa Metro Manila. Kan 1639, sa panahon kan Chinese uprising, sinulo ang Antipolo alagad mantinidong naging bilog ang imahe sa ibong kan mga tama ni na sibat asin sundang. Poon 1641 hasta 1746, inibahan kan imahe ang 5 galyon sa 7 matuninong na pagbabaklay sa pagultangan kan Manila asin Acapulco dahilan tanganing bistuhon ining pintakasi kan mga parabaklay. Sa panahon kang World War II, para mientras na ipigbugtak ang imahe sa sitio Colayque bago darahon sa St. John the Baptist Parish sa Quiapo, nangunyan ang minor basilika asin national shrine kang Jesus Nazareno. Kang 1945, dagos na ining ibinalik asin ibinugtak sa dambana kang Antipolo Cathedral. Sa baretang international, mga katiwala, pigaadalan ngunyan
kan Vatican ang sarong posibleng himala ni Pope Benedict the 14th or the 16th. Katakod ka na pagrahay kan sarong dating may malalang kamatayan na si Peter Srech. Kan 2011, sa edad na 17, si Srech ang na-diagnose na may helang sa puso asin nagkaigwaning stage 4 cancer. Mantang pigpapasa iraron sa chemotherapy asin iba pang matitinding medication, tinabangan siya kan Colorado Make-A-Wish Foundation na mautuban sa iyang kahagadan an makaduman sa Roma tanganing mahiling an Santo Papa. Kaiba kan sa iyang pamilya na kisumaro si Srech sa general audience ni Pope Benedict asin personal na nahiling an Santo Papa. Duman ipighiras niya kung ano ang sa iyang namamatean asin naghagad nin basbas. Sa daipigaasahan na pangyayari inilaag ni Pope Benedict ang sa iyang kamot sa tikab ni Srech. Sa mismong parte kung sain igwa siyang tumor, sarong hiro na ikinakigkig kan sultero. Makalihis ang engkwentro padiit-diit ng nagrahay ang salud ni Srech hasta sa dago siyang marahay. Kan 2021, si Srech ang naordinahang pade asin padagos ngunya na nagsiserbe sa simbahan, ipigiheras ang mga biyayang sa iyang naresibi asin nagpapasalamat sa magayon na buhay na tigtaos sa iya kan Dios. Makalihis na buksan ang cause for sainthood ni Pope Benedict, pinunan kan Vatican ang mahigot na pag-aadal sa kasong ini bilang sarong posibleng himala na pigtatakod sa nagadan na Santo Papa. Para sa huring detalles ni na mga bareta nangapodan si Pope Leo XIV sa mga Katoliko na isabuhayan sa indang pagtubod sa paagi kan pakikisumaro asin pagserbi sa mga nagtitio sa selebrasyon kan taunang Fiesta Senior. Sa mensaheng pighatod ni Cardinal Pietro Parolin, Secretary of Vatican State, sinabi kan Santo Papa na ang kapistahan ang dapat magserbing imbitasyon sa mga paratubod na pag-atid-atidan ang kahulugan kan bunyag asin pagtubod. Ipigpahayag man niya ang paglaom na ang selebrasyon ang magre-resulta sa mas hararom na kamawotan na kuguson ang pangapodan kan bunyag asin mamuhay sa biyaya ni Kristo. Hinagyat kan na Papa ang mga deboto na mag-abot ni natabang sa mga nasa laylayan kan sosyudad na sigun sa iyan malino na pagpapahiling ning pangapoda ni Kristo sa pagkakasararo asin pagkamuot sa kapwa. Ang Fiesta Senior na ginigibo sa ikatulong semana kang Enero ang nagtataong onra kay Santo Niño.